Nakaupo sa balkonay si Megan. Nakapangalumbaba ito habang iniisip kung saan pumunta ang alaga niyang aso na pinangalanan niyang Feli. Naging palaisipan sa murang edad ni Megan kung bakit bigla na lang nawala ang kanyang alaga, gayong hindi naman ito lumalayo ng bakuran. Naalala niyang ilang gabi pala itong tumatahol ng alanganing oras ng gabi. Naisip niyang baka may kinalaman iyon sa kanyang pagkawala. Oo nga, baka may nakikita siyang kakaiba dun sa gubat. Kasi kapag sinisilip ko siya para tingnan kung sino yung tinatahulan niya, doon siya nakatingin sa gubat. Siguro, pinuntahan niya yun, tapos naligaw siya. Baka nga hindi na siya makauwi. Kailangan ko siyang hanapin. Kailangan ko siyang sunduin. Kawawa naman si Feli ko. Pasimple niyang tiningnan ang ina na abala sa paglalaba. Maigpit ang bilin sa kanya ng kanyang ina na wag lalayo ng bahay. Kung aalis ito para makipaglaro, ay magpapaalam siya para alam kung saan pupunta. Bigla pa rin niyang naalala ang sinabi ng kanyang ina na huwag susubukang pumunta sa gubata dahil may asawang daw na gumagala roon. Hindi naman totoong aswang. Kinatakot lang ako ni nanay para hindi ako umalis ng bahay. Pero kasi, baka naligaw na si Feli sa gubat. Kailangan ko siyang sunduin. Kawawa naman siya. Ilang araw na siyang nawawala. Ilang araw na siyang hindi umuuwi. Sisilipin ko lang siya sa gubat. Kapag hindi ko siya nakita, uuwi rin ako kaagad. Nang tumalikod ang kanyang ina, nagkaroon siya ng pagkakataong pumuslit. Maingat siyang tumakbo palayo para habang hindi pa humaharap ang kanyang ina. Dahil kapag nahuli siya nitong tumatakas, tiyak na mamamaga ang kanyang puwit sa palo nito. Nang makalabas na siya ng bakuran, binilasan niya ang patakbo papunta sa gubat. Sandali siyang tumigil sa tapat ng malaking bato. Inakyat niya iyon, tiningnan ang paligid. Nagbabaka sakaling mahagip ng kanyang mga mata ang alaga niyang aso. Feli? Feli, nasan ka na ba? Nandito ka ba sa gubat? Umuwi ka na! Ilang araw ka nang hindi umuwi. Tumahol ka para marinig kita. Kung naliligaw ka man, susunduin kita, Feli! Kahit anong sigaw niya ay hindi nagpaparamdam ang kanyang alagang aso. Nagpasa siyang maglakad sa pag-aakalang nakalayo ang aso niya kaya hindi na ito nakakauwi. Maya-maya pa'y napahinto siya nang makakita ng isang babaeng nasa bandang unahan. May tao doon. May ali. Baka nakita niya si Feli. Kailangan ko siyang lapitan para tanungin. Nagulat pa ang babae nang biglang magsalita si Megan. Ali, may nakita po ba kayong aso dito? Ganito po siya kalaki tapos kulay puti po siya. Sino ka? Megan po ang pangalan ko. Kayo po? Agnes. Aling Agnes, dito po ba kayo nakatira sa gubat? Baka po nakita niyo ang aso ko. Kasi ilang araw na po siyang hindi umuuwi. Baka po naligaw siya dito sa gubat eh. Ikaw bata, umuwi ka na. Hindi ka dapat pumunta dito. Po? Bakit naman po? Dito sa gubat, may aswang. Baka yung aso mong puti, kinain na yun ng aswang. Kaya umuwi ka na. Hindi ka dapat dito pumunta. Uwi na bata. Ayoko po. Hahanapin ko pa po ang aso ko. Alam ko po dito lang siya pumunta. Baka po naligaw dito sa gubat. Susunduin ko lang po. Aso? Puti? Opo, kulay puti po siya. Teka, parang nakita ko yung asong puti. Doon sa banda doon. Kaya lang, nakakatakot doon bata. May aswang doon. Kakainin tayo ng aswang doon. Doon siya nakatira sa bandang yun.
Totoo po ba yung aswang? Panakot lang yun ni nanay sa akin eh. Totoo bata. Totoong aswang. Malaki siya. Nakakatakot siya. Kakain siya ng tao. Ikaw, kakainin ka niya rin. Sigurado yun. Samahan niyo na lang po akong puntahan si Feli. Susunduin ko lang po siya. Tapos uuwi na po ako. Sabi niyo po kanina, nakita niyo po siya doon. Feli? Opo, Feli po ang pangalan ng aso ko. Ah, Feli. Aso. Puti. Oo, doon. Kita ko doon takbo doon. Talaga po? Samahan niyo po ako. Ha? May aswang doon, Megan. Tatakot ako sa aswang. Yung aswang. Manyak yun. Rapist yung aswang. Delikado doon. Saglit lang naman po tayo, Aling Agnes. Ha? Sige na nga. Pero, uwi din agad ha? Opo, uuwi din po agad kapag nakita ko na po si Feli. Pumayag si Agnes na samahan siya kung saan niya nakitang tumakbo ang aso. Nasa 40 anyos na si Agnes pero may diferensya sa pag-iisip. Kaya minsan parang bata ko makipag-usap. Paputol-putol sa pagsasalita kung minsan. Hindi ito marunong maglakad ng mabagal. Patakbo-takbo ito kung kumilos dahilan para maiwan sa paglalakad si Megan. Aling Agnes, hintay naman po. Ang bilis niyo naman eh. Huwag niyo po akong iwan dito. Baka po maligaw ako. Sandali lang po. Bakit po ang bilis niyang tumakbo? Binilisan ni Megan ang pagtakbo para maabutan ang babae. Natanaw niya ang maliit na ilog nang makitang huminto si Agnes. Biglang ginulo ang buhok. Bigla itong nataranta na tila lalong nawala sa sarili. Tumakbo itong pabalik at takot na takot. Megan! Megan, balik na! Balik na! Uwi na tayo! Dali! Ha? Bakit po? Hindi pa natin nakikita si Feli. Saka na lang bata. Uwi na lang. Panganib. May panganib. Panganib po? Ano pong panganib? Doon. Nandyan siya. Halika na. Uwi na. Balik na. Balik na tayo. Hahanapin ko pa po si Feli. Mauna na po kayong bumalik. Susunod na lang po ako, Aling Agnes. Nagsimulang umiyak si Agnes at padabog na naglakad pabalik sa pinanggalingan nila. Hindi naman pinansin ni Megan ang babae dahil alam niyang may sakit ito sa pag-iisip. Naisip niyang baka ito ang pinag-uusapan sa kanilang lugar na babaeng nabaliw dahil binuntis at iniwan ng lalaki. Hinayaan niyang umuwi si Agnes at nagpatuloy siya sa paghahanap sa alagang aso. Tinundo niya ang lugar na itinuro ni Agnes kung saan daw nito nakita ang aso. Tumawid siya sa ilog dahil nagbabaka sakaling nasa kabilang banda ang alaga. Habang naglalakad ay patuloy niyang tinatawag ang alagang aso. Maya-maya pa'y nakaamoy na siya ng hindi ka nais-nais. Medyo mahangin ang paligid kaya kahit malayo, ang mabahong iyon ay nalanghap niya. Sa di kalayuan ay may natanaw siyang nilalangaw. Ano yun? Ang baho. Baka doon ang gagaling ang mabaho. Nilalangaw pa. Ano kaya yun? Dahil sa kanyang kuryosidad, nilapitan niya ang pinagkukumpulan ng langaw. Habang papalapit ay may nakita siyang natuyong dugo sa mga dahon ng halaman. Dali-dali niyang pinuntahan ang nilalangaw sa damuhan. Doon niya nakita kung ano ito ng kanyang lapitan. Feli? Feli! Nagtakip siya ng bibig habang umiiyak. Halos masukos siya sa masangsang na amoy nito.
Napaatras siya dahil hindi kinayang tingnan ang inuuod na katawan ng kanyang alagang aso. Warak ang tiyan nito na tila nilapan ng isang mabangis na hayop. Wala na rin ang mga lamang loob nito. Feli, anong nangyari sa'yo? Sino may gawa nito sa'yo? Feli! Maya-maya'y may isang boses ng lalaki ang kanyang narinig. Bigla na lamang nagsalita sa kanyang likuran. Aso mo ba yan, bata? Anong nangyari sa kanya? Mukhang pinatay siya ng sadya. Hindi ka dapat nandito sa gubat, Ineng. Maraming mababangis na hayop dito. Saan ka ba nakatira? Halika na. Ihahatid kita sa inyo. Delikado rito. Baka magaya ka sa alaga mo. Isang lalaking matangkad ang nakita ni Megan nang lingunin niya ito. May mahabang peklat ito sa mukha na parang galing sa isang matalim na bagay. Mahaba ang buhok nito at medyo kulot. Sunog rin ang sikat ng araw ang kanyang balat. May maitim itong ngipin at naninilaw na rin ang mga mata. Ang suot naman itong maong ay butas-butas at puno pa ng dumi. Ang suot naman na pang-itaas ay isang long sleeve na polo. Inisip ni Megan na baka mang-uuling ito kaya marubi ang suot na damit. Yun kasi ang trabaho ng karamihan sa kanilang lugar. Manong, sa tingin niyo po pinatay si Feli ng mabangis na hayop dito? Dako malabang. Wala namang ibang gagawa nun kundi sila. Kasi kung taong gagawa niyan, hindi mo na yan makikita dyan. Kasi kakatayin na yan at iluluto na sa kagagawing pulutan. Mataba pa naman ang aso mo. Wala ka nang magagawa dyan. Hindi na yan mabubuhay pa. Malayo na ang narating mo, bata. Maliligaw ka na pabalik. Sumabay ka na sa akin. Pauwi na rin naman ako eh. Hindi pwedeng pakalat-kalat ang mga bata rito sa gubat na katulad mo. Tumakas ka sa mga magulang mo, no? Kayo talaga mga bata. Pagkatigas sa mga ulo ninyo. Ano ang pangalan mo at ilang taong ka na? Megan po. 13 na po ako. Mahilig ka pala sa aso. Meron akong tuta sa bahay. Gusto mo sa'yo na lang. Total patay naman yung aso mo. Bibigyan kita ng bago. Nanlaki ang mga mata ni Megan sa tuwa, pero inisip niya ang bilin ng kanyang ina. Sabi po kasi ng nanay ko, huwag daw po akong sasama sa mga hindi ko po kakilala. Sige po, uuwi na po ako. Magagalit na po kasi ang nanay kapag sumama ako sa inyo. Ganun ba? Sandali lang. Ang pangalan ko ay Palomo. O ayan, kilala mo na ako. Kaya pwede ka nang sumama. Pero sa pangalan lang po kita kilala. Hindi naman po talaga kita kilala. Kaya uuwi na lang po ako, Manong Palomo. Paano mo ako makikilala ng lubusan kung hindi ka sasama sa akin? Tsaka sandali lang naman tayo. Babalik din naman kaagad tayo. Halika na. Magkwentuhan tayo sa bahay. Marami akong tuta doon. Pumili ka ng gusto mo. At pagkatapos ihahatid kita sa inyo. Makikipagkilala ako sa mama mo para hindi siya magalit sa'yo mamaya. O ano, okay na ba yun? Ang dami ko na kasing aso. Tapos nanganak pa at 4 na tuta. Kailangan kong ipamigay kasi wala naman akong pampakain sa kanila. Pasensya ka na po. Pero ayoko pong sumama. Sige po, kailangan ko na pong umuwi. Sigurado akong hinahanap na po ako sa amin. Saglit lang naman tayo. Ang kulit mo namang bata ka. Ayoko nga po. Magagalit nga po ang mama at papa ko. Wala na akong magagawa kundi gamitin ito sa'yo. Biglang natigilan si Megan nang may dinukot sa bulsa si Palomo. Muntik na siyang atakihin sa takot pero nakahinga naman siya na maluwag nang makita ang isang kwintas na inilabas ng lalaki mula sa bulsa. Itinapat iyon ni Palomo sa kanyang muka at nag-usal ng mga salitang hindi maunawaan ng bata.
Maya-maya pa'y kusa nang sumunod si Megan sa mga sinabi ng lalaki. Halika, Megan, sumama ka sa akin. Susunod ka sa akin. Naglakad si Megan ng tulala. Sunod lang siya ng sunod sa lalaki hanggang sa malapit na nilang marating ang isang bahay. Malapit na tayo, Megan. Sumunod ka lang sa akin. Huwag ka lang lalayo, ha? Bahagyang huminto si Megan sa paglalakad nang makarinig siya ng pamilyar na boses na sumisigaw. Huwag kang sasama, bata. Uwi ka na. Megan! Megan, gising, uy! Megan! Naramdaman ni Palomo ang paghinto ni Megan sa paglalakad, kaya lumingon ito. Bakit, Megan? Huwag kang huminto. Malapit na tayo. Nakikita mo yun? Yun ang bahay ko. Makikita mo ang mga tuta. Makakapili ka na. Kahit ilan ang kunin mo, pwede. Wala sa loob na tumango si Megan pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Tumutol ang isip ni Megan na sumama sa lalaki, pero hindi niya makontrol ang sariling katawan. Kumakabog na ang kanyang dibdib sa kaba at namumuo na rin ang luha sa kanyang mga mata, pero wala siyang magawa. Malapit na tayo. Kaunting lakad na lang at makakarating na tayo. Humagikig ang lalaki habang nagsasalita nang marating na nila ang isang kubo na ang bubong ay gawa sa dahon ng niyog at ang dingding naman ay gawa sa mga retaso ng plywood. Napalingon si Megan sa gilid ng kubo dahil may mga tutang nag-iingay doon. Katabi ng mga tuta na yun ang isang malaking asong nakatali. Ito ang inahin ng mga tuta. O diba ang sabi ko sa'yo, marami akong tuta. Nagustuhan mo ba? Tumango si Megan ng bahagya at ngumiti nang makita ang mga tuta. Pinapasok siya ng lalaki sa loob ng kubo. Naging sunod-sunuran pa rin sa nais ng lalaki. Nang makapasok sila sa loob, ay sinabihan siya nitong maupo sa kahoy na upuan na nasa gilid ng kubo, malapit lang sa pintuan. Umupo ka muna riyan, babalikan lang kita. May gagawin lang ako. Nakakaya naman kung hindi ko ipaghahanda ng merienda ang aking bisita. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako magtatagal. Kaya hindi ka maiinip. Diyan ka lang, Megan, ha? Matapos ang ilang sandali, bumalik na ang lalaki. May dala itong maliit na boteng may laman ng langis. Binuksan niya iyon, ipinahid sa buong katawan matapos ubarin ang kanyang saplot. Kahit nasa ilalim ng hipnotismo si Megan, lumabas rin ang diwa niya. Alam niya ang ginagawa ng lalaki at takot na siya ng mga oras na yun. Pero hindi siya makasigaw. Nakatulala lamang siya habang nakatingin sa lalaking unti-unting nag-iiba ang tingin sa kanya. Kakaiba na rin ang ngisi nito. Nagsimula na ang pagtulo ng kanyang mga luha. Oh, bakit ka umiiyak? Maglalaro lang naman tayo eh. Hindi naman ako nakatatakot, di ba? Maglalaro lamang tayo ng bahay-bahayan. Ako ang tatay, tapos ikaw naman ang nanay. Pagkatapos ng laro natin, pwede mo nang kunin ang tuta. Makakauwi ka na rin sa inyo. Matagal na kasi ako hindi nagkakaroon ng bisita. Dahil bisita ka, kaya makikipaglaro ako sa'yo. O paano? Uubarin mo ng suot mo at maglalaro na tayo ng bahay-bahayan. Pilit na umiiling si Megan. Nagsimula na siyang umiyak, lalo na nang maramdaman niyang kusang gumagalaw ang kanyang kamay. Sinimulan niyang hubarin ang pang-itaas na damit. Pagkatapos ay isinunod niya naman ang pang-ibaba. Pumailang lang ang nakatatakot na tawa ng lalaki
na lalong nagpanginig sa katawan ni Megan. Yan nga Megan. Dapat maging masunurin ka kung ayaw mo magalit ako sa'yo. Bisita kita, kaya dapat sumunod ka sa kagustuhan ko. Ngayon, uhubarin mo na yung panloob mo. Umiyak na sumunod si Megan sa utos ng lalaki. Lalong lumakas ang kanyang pag-iyak nang makita niyang lumalapit na ang lalaki sa kanya. Nagsimula ng hawakan ang katawan. Pinilit niyang labanan ang hipnotismo ng lalaki hanggang sa unti-unti na siyang nakagagalaw. Itinulak niya si Palomo at nagtangka siyang tumakbo, pero agad siya nitong nahawakan sa braso at marahas na kinabig. Manong, ano pong ginagawa niyo? Uuwi na po ako. Tama na po. Ayoko na po. Dito ka lang! Gusto ko na po umuwi. Hinahanap na po ako ng mama ko. Parang awan niyo na po. Hindi! Dito ka lang. Hindi pa nga tayo nag-uumpisa. Aalis ka na. Kabastusan niya sa may-ari ng bahay na binisita mo. Nagsisimula pa lamang naglaro. Megan! Nagsisisigaw na si Megan ng malakas at pinagsusuntok niya ang lalaki. Pero dumulas ang kanyang kamay dahil sa langis na ipinahid ng lalaki sa katawan nito. Tumawa ng tumawa ang lalaki na para bang nababaliw na sa tuwa. Nang mapiko na ito sa ginagawang pananakit ni Megan, gumanti na ito. Sinuntok ni Palomo si Megan sa sikmura dahilan para mamilipit sa sakit ang bata. Pagkatapos ay tinakpan ng lalaki ng kanyang kamay ang bibig ni Megan para hindi ito makagawa ng ingay. Dahil nagpupumiglas si Megan, iginapos ang kamay at paa niya, saka siya inhiga sa papag na yari sa kawayan. Huwag mo na akong pahirapan pa, Megan! Sige na! Ikaw rin lang naman masasaktan. Dapat susunod ka lang sa gusto ko. Kaso nawala ang bisa ng aking hipnotismo. Pero mas gusto ko ito. Nakakagigil ang panlalaban mo. Ipakawalan niyo na po ako. Hinahanap na po ako sa amin. Parang awan niyo na po. Promise po, Manong, hindi po ako magsusumbong. Gusto ko na po umuwi. Huwag ka maingay. Maya-maya makakauwi ka na rin. Pero depende pa rin yun sa akin. Kapag ayaw ko pang pauwiin ka, hindi pa. Hanggat hindi mo nalulubos ang kaligayahan ko, hindi ka makakauwi. Lalong umiyak ng malakas si Megan dahil sa takot. Lalo na kapag tumatawa ang lalaki, lumalaki ang bibig nito. Dahilan para makita ang matulis ng ngipin at ang mahabang pangil. Nagsimula namang pagapangin ng lalaki ang kamay nito sa katawan ni Megan. Tumatawa ito habang hinahaplos ang masilang bahagi ni Megan. Hindi na magawang makawala ni Megan sa mga bisig ng lalaki nang yakapin siya nito ng mahigpit at siniil ng mga halik ang liig pababa sa dibdib. Masyadong malakas si Palomo at porsigido itong halayin ang bata. Tama na po. Parang awan niyo na po. Akala ko kaya tayo pumunta rito dahil bibigyan niyo po ako ng tuta. Ayoko na po. Pakawalan niyo na ako. Mama, tulungan niyo po ako. Tulong. Tumigil ka! Pwes! Parang awan niyo na po. Pwes, nagsinungaling ako sa'yo. Tsaka pinahirapan mo ko kaninang kumbisiin ka. Kaya nagbago ang desisyon ko. Bakit? Ayaw mo ba ng ginagawa ko sa'yo? Maglalaro nga lang tayo ng bahay-bahayan eh. Ikaw ang nanay at ako naman ang tatay, di ba? Ayoko po. Parang awan mo na po. Uwi na Sandali po lang ako. sabi.
maya-maya lang, lulutuin na rin naman kita. Kaya hayaan mo na muna ako sa gagawin ko. Lulutuin? Sabi mo po, pauwiin mo na ako pagkitapos. Kanina yun! Nagbago na naman ang isip ko. Dahil matigas ang ulo mo. Ayaw mo pang sundin ang gusto ko. Pinahihirapan mo ko. At nag-iingay-ingay ka ba? Kaya mamaya, lulutuin kita. At gagawin kita kapunan. Dahil sa sinabi ni Palomo, lalong nagsisigaw si Megan at nagpupumiglas. Maya-maya biglang natigilan ang lalaki sa marahas nitong pagpigil kay Megan dahil biglang may tumamang sibat na yari sa kawayan. Dumaplis iyon sa kanyang tagiliran na nagdulot ng may kalalimang sugat. Nang tingnan ni Megan kung sino ang gumawa niyon sa lalaki, nakita niya si Agnes. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin kay Palomo. Mabilis ding pumasok si Agnes sa loob ng kubo. Dinampot ang sibat, saka pinaghampas ang lalaki. Nang mapasubsob na si Palomo, dali-daling kinalagan ni Agnes si Megan. Dinampot nito ang damit ng bata, saka inalalayang lumabas ng kubo. Bilis! Bilis, Megan! Takas na! Takas! Palomo, manyak aswang yun! Manyak siya! Ako gahasa niya. Tapos ngayon, ikaw naman. Hindi ako papayag, anak. Ikaw takas na, ha? Uwi na ikaw, ha? Dali-dali silang tumakbo palayo ng kubo na yun. Nang medyo nakalayo na, ibinigay ni Agnes ang mga damit ni Megan. Eto, Megan, oh. Bihis ka na. Bilis! Palomo, dadating yun. Papatayin niya tayo. Kakainin niya tayo, kaya bilis na. Bihis na ikaw, bilis! Bilis! Salamat po. Salamat po at binalikan niyo po ako. Oo, basta ikaw, ha. Uwi na ikaw, Megan, ha. Bilis na. Uwi na ikaw. Bigla silang nataranta nang marinig nila ang boses ni Palomo. Ikaw talagang baliw ka, pakialamera ka. Gusto mo rin sigurong mamatay, ano? Magpasalamat ka, binuhay pa kita dati. Pasalamat ka, hindi kita ginawang hapunan. Dahil napapakinabangan pa kita. Kahit baliw ka, maganda naman ang katawan mo. Pero ang ginawa mong pakikaalam sa akin ngayon, hindi na kita pagbibigyan. Kapag nahuli ko kayong dalawa, pareho ko kayong kakainin ng buhay! Nanginginig sa takot si Agnes nang marinig ang pagbabanta ni Palomo. Tara na, Megan, bilis na. Nandiyan na ang aswang. Muling napatulala si Megan nang marinig ang pagsigaw ni Palomo. Binalot naman siya ng takot. Nagising na lamang siya at natulala. Nang hilahin ni Agnes ang braso niya, napalingon si Megan sa kanilang likuran dahil nakarinig ng mga ingay. Nakita niyang humanghabol sa kanila ang lalaki. Nagpatuloy sila sa pagtakbo hanggang sa hindi na nila makita si Palomo. Saan po tayo pupunta? Alam mo po bang lugar nito, Aling Agnes? Hindi na siya sinagot ng babae. Sa halip, hinawakan nito ang kanyang kamay. Patuloy lang sila sa pagtakbo kahit hindi alam ni Megan kung saan sila pupunta. Pero tiyak niyang nakalayo ni sila sa kubo na yun at sa palagay niya, hindi na sila maabutan ng lalaking yun. Nakaramdam ng hingal si Megan kaya tumigil muna siya sa isang malaking puno. Sandali lang po. Magpahinga na po muna tayo dito sa malaking puno. Pagod na po ako, Aling Agnes. Agad din namang tumigil si Agnes at lumapit sa kanya. Pero takot na takot pa rin si Agnes. Panay ang tingin niya sa paligid para tingnan kung nakasunod sa kanila si Palomo. Aswang Palomo. Hayop siya. Kumakain siya ng tao. Nangre-rape siya ng babae. Tapos kinakain niya. Aswang siya. Aswang?
Totoo pala ang sinasabi ni Mama. May aswang po dito sa gubat. Wala pa isang minuto ang kanilang pagtigil nang biglang makarinig sila ng tahol ng mga aso. Halatang mababangis ito dahil ang pagtahol ay nahaluan ng pag-alulong. Papunta iyon sa kinaroroonan nila. Kahit hindi nagsasalita si Agnes, ay ramdam ni Megan ang pag-aalala at takot nito sa mga paparating na mga aso. Lalong nataranta si Agnes. Hinawakan siya nito sa braso. Muli siyang hindi na para tumakbo. Tara, alis na tayo. Nandyan na pala mong aswang. Tara na. Ano yun? Mga alaga ni Palomo. Mga aso. Kumakain din yun ng tao. Utos niyo yun para humanap ng biktima. Dangangatog naman si Megan sa takot nang marinig ang sinabi ni Agnes. Nagbatangay siya sa paghatak nito. Sabay silang tumakbo ng mabilis. Kahit mabilis ang kanilang pagtakbo, tila hindi pa rin nila natatakasan ang mga asong patuloy pa rin na sumusunod sa kanila. Panaka-naka nilang naririnig ang sigaw ni Palomo na minamanduhan ang mga aso para hanapin sila. Patuloy nilang tinakbo ang masukal na gubat kahit alam nilang walang kasiguraduhan kung makaliligtas ba sila sa kamay ng manyak na aswang na si Palomo. Sa katatakbo nila, hindi nila namamalayan ang kanilang dinaraanan. Bigla silang bumulusok pa ibaba hanggang sa malaman na lamang nila na nahulog na sila sa isang hukay na lagpas tao ang lalim. Nanakit ang mga binti ni Megan nang subukan niyang tumayo. Aray ko, ang sakit ng binti ko. Napilay ba ako? Huwag naman sana. Aling Agnes? Aling Agnes? Ano pong nangyari sa'yo? Kumising ka? Tugo? Aling Agnes? Aling Agnes, may tugo ka po. Kumising ka. Huwag niyo po akong iwanan. Huwag ka pong mamamatay. Paano na po tayo ngayon? Masusukol po nila tayo. Paano po tayo makakaalis sa balon? Kumising ka po, Aling Agnes! Napansin ni Megan ang mga basag na bote na kanilang nahulugan. May ilan pang nakabaon sa paa at binti ni Agnes. Lalo siyang napaiyak nang makitang tumama rin siya sa bote. Kaya nagkasugat-sugat ang binti at braso nito. Maya-maya pa nakita niyang dumungaw ang mga aso sa itaas ng hukay. Tumatahol ang mga ito. Ang ilan ay umaalulong. Galit na galit ang mga asong yun. Gusto nilang bumaba at lapain sila. Binalot ng takot si Megan hanggang sa makita niyang dumungaw na rin sa hukay si Palomo. Akalain mong mahuhulog din kayo sa bitag ko na para sana sa mga baboy rabo. Pero mas mabilis pala kayo kaysa sa mga baboy rabo. Ang akala ko talaga, matatakasan niyo na ako. Pero siniswerte pa rin ako at minalas rin kayo. Sa akin pa rin ang bagsak ninyo. May swerte pa rin naman kayo. Kundi nga lang. So kasi buhay pa naman kayo. At hindi pa ako tuluyang nagsasaswang. Hindi ba kasi lumulubog ang araw? Pero kapag gumabi na, hindi na ako nakakakilala ng tao. Ang lahat ay pagkain ng tingin ko. Kaya maswerte pa rin kayo. Alam nyo, kahit saan kayo tumakbo, mahahabol at mahahabol ko kayo. Ako, ang hari ng kagubatang ito, at may kakampi akong mababangis na aso! Tumatalsik ang malalapot na laway ng lalaki. Sa tuwing nagsasalita ito, nakatatakot ding pakinggan ang mga tawa nito na parang galing sa isang demonyo.
Idagdag pa ang malaking peklat nito sa mukha na lalo niyang ikinapangit. Parang awa mo na po. Pauwiin mo na po kami. Hindi naman po ako magsusumbong kahit kanino. Basta po pauwiin niyo na lang po kami. Hindi mo ko mauto, bata. Uuwi ka talaga. Pero dun sa kubo ko, itutuloy natin ang paglalaro ng bahay-bahayan. Di ba? Hindi ba tayo tapos maglaro? Panay ka kasi takas eh. Wala ka namang mapupuntahan. Bumaba si Palumo sa hukay. Tinalian nito ang paa at kamay ni Megan gamit ang lubid ng aso. Isinunod naman itong talian si Agnes na hindi pa rin nagkakamalay. Inilapat pa ni Palumo ang daliri niya sa liig ni Agnes. Oh, buhay pa pala ang isang ito. Lumalaban pa ang pulso. Kay tagal kong kinawaan ang babae na ito. Pero ngayon hindi na. Ginalit niya ako ng gusto. Matapos akong sibatin ang baliw na ito, pakakawalan ko lang ng ganon. Ang magandang gawin sa'yo, pakuluan at kainin ang mga lamang loob at pagsasaluan namin kayo ng aking mga alaga. Hindi ba? Tumingala pa si Palumo sa kanyang mga aso na matyagang naghihintay sa itaas ng hukay. Tila nakakaintindi naman ang mga hayop dahil sabay-sabay na nagsisitahulan ang mga ito. Nabatawan ng malakas si Palumo. Oh, nakita mo na bata? Gusto ka rin nilang kainin. Ang mga asong yan, totoong tapat sa akin. Kaya dapat silang bigyan ng gantimpala. Huwag po, Manong. Maawa naman po kayo sa amin. Gusto ko na pong umuwi. Hinahanap na po ako sa amin. Hindi ko gawain na magsauli ng mga batang naligaw sa gubat. Pagkasabi niyon, binuhat ng Di Palomo si Megan, saka inihagi sa ibabaw ng hukay. Ganon din ang ginawa nito kay Agnes. Oh, mga alaga ko, hatakin niyo ang dalawang yan dahil baka mahulog ulit dito sa hukay. Silbahe ka! Pakawalan mo na kami! Siguradong hinahanap na ako ng mga magulang ko. Tumigil ka! Ang ingay-ingay mo. Nakakarindinala mo ba? Kapag hindi ako nakatiis, bibiyakin ko yung tiyan mo gamit itong kuko ko! Saad ni Palumo sa pagkaahon niya sa hukay, ipinakita pa niya ang matulis niyang kuko kay Megan, dahilan para matakot ang bata. Itinali niya ang dalawa sa magkabilang dulo ng pinagtabi-tabing 3 kawayan, saka pinasan at inuwi sa kanyang kubo. Mukhang masarap naman ang hapunan ko mamaya.